Eh, ikaw, tinira mo yung Blue Ribbon Committee. Sino po ba chairman ng Blue Ribbon Committee? Diba? Si Senator Marcoleta. Ngayon, sa programa ni Senator Marcoleta, nagsalita po siya. Wala naman po siya binabanggit na mga tulpo. Wala nga po siya sinabing Ben Tulpo eh. Pero ngayon, nagre-react ka. O, sinong mas sensitive? Sa programa mo, pwede ka magsalita. Si Senator Marcoleta, pwede rin po magsalita. Hindi pwedeng kayo lang mga tulpo ang pwedeng magsalita, sir. Tapos pag nagribat sa inyo, galit kayo. I-menos mo yung kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee. To the point na parang ang gusto mo pong palabasin, eh wag na pong mag-hearing. Ang Korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung kakyaw-kyaw dyan. I'm sorry. Tamaan kung sino tama. Sir, tamaan na rin, sir, ha? Pasensyahan na po tayo. Sinisiraan mo po yung Senado. Palibasa hindi ka po nanalo. Eh, wag kang tumakbong senador. Di ba? Ang hirap po kasi sa atin, sir. Palibasa hindi po kayo naging nanalong senador. Sinisiraan nyo na po yung Senado. Sana kung ganyan lang po kaliit ang tingin nyo sa Senado, ba't mo, diba dapat hindi ka tumakbo para dyan? Dapat tumakbo kang presidente. At yun na mga bayan, pag-usapan nga po natin, ha? Ito pong kaungasan po. Ha? Ito po ni Mr. Ben Tulpo, mga bayan. Alam niyo po mga bayan, ha? Yung mga tulpo po, mga bayan, marami pong fanatics yun. Marami pong mga fanatics po yan. At isa na nga po dyan, si Ben Tulpo, marami rin pong fanatics yan dahil sa kanyang palabas na bitan. Okay naman po sana yun mga bayan, wala naman pong masama sa pagtulong sa kapwa. Diba? Pero pag tumutulong ka sa kapwa at dumadami na yung fans mo, minsan, pinapasukan na ng hangin yung utak mo. Marami ka ng fans eh. Ha? Akala mo, ikaw na yung laging tama. Mantakit mo mga kabayan, ha? Dito po sa interview niya, dito sa Billionaire News Channel, ha? Tinabagay, ang gusto niya pong palabasin mga kabayan, ha? Gusto niya pong ipahinto yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee dyan po sa flood control mga kabayan. At ang sabi po niya, dapat parang sarsuela lang, ha? Parang parang pakitang gilas lang daw. Ito pong si Senator Marcoleta, at dapat daw ang gumagawa diyan ombudsman. Kumbaga, gusto niya pahintuin na po si Senator Marcoleta at gawin daw po ng ombudsman yung trabaho niya. Ang tanong po dun, sir, paano po gagawin ng ombudsman yan? Paano po magkukusa ang ombudsman? Hanggang ngayon nga, hindi po nagkukusa eh. Kaya nga po, iniimbestigahan ni Senator Marcoleta. Pangalawa, Sir Ben Tulpo, bakit si Senator Marcoleta ang pinapahinto mo, pero yung mga congressman dyan sa Kamara, hinahayaan mo lang? Diba? Wala nga kaming naririnig sa iyo patungkol dyan kay Benny Abante. Diba? Kay Ridon. Tapos yung Senado na mag-hearing, gusto mong pahinto? Bakit, sir? Nagtatanong lang po kami. Bakit po gusto nyo pahintuin si Senator Marcoleta? O ito po mga kabayan, panoorin po natin. Ito pong ni iyak, pag-iyak po. Pag-iyak ni Ben Tulpo dito kay Senator Marcoleta. Ito po, panoorin po natin Kausapin naman natin ang isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na... Tama ko lang po ito si Sir Billionario Itama ko lang po. Sabi po niya kasi, isa daw po sa pinangalanan ni Senator Marcoleta. Sir, FYI lang po Pack news. Pack news lang po tayo, sir Pinanood niyo po ba? Pinanood niyo po ba yung programa ni Senator Marcoleta? May pinangalanan po ba siya ng Ben Tulpo? Tayo fake news na naman po tayo, sir Huwag mo sasabihin pinangalanan. Mali, sir
pwede mo sabihin pinahapyawan. O, sabihin mo tinamaan si Ben Tulfo, nasa sa kanya na po yun. Pero hindi po direktang pinangalanan. Fake news ka, sir, eh. Kayo nasa mainstream media, kayo yung gumagawa rin ng issue, eh. Hindi po ba? Okay, tuloy po natin itong pagka-fake news ni sir. Sige. Natin ang isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa'yo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan, eh. So separate investigation ang gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. Sir, mawalang galang na po. Kung gusto po ng ombudsman na imbestigahan yung flood control, noon pa inimbestigahan na yan. Gamit utak, sir. O sabihin na natin may mandato ang ombudsman. Di ba? Totoo naman. Inimbestigahan po ba nila? Hindi po, di ba? Kaya nga nag-iimbestiga si Senator Marcoleta, eh. Dahil din po ay mandato ng Blue Ribbon Committee. Tapos sasabihin mo, dapat ang ombudsman? Uulitin ko, sir. Kung gustong imbestigahan niya ng ombudsman, inimbestigahan na po yan noon pa. Diba? Bakit hanggang ngayon hindi po iniimbestigahan? Kasi magkakampi ang mga yan, eh. Nasa iisang gobyerno lang sila, eh. Diba? Usang ka naman, oh. Sir, utak naman. Kaya nga mayroong Senado, eh. Para saan pa yan? Diba? E di i-abolish na lang yung Blue Ribbon kung ayaw mo mag-iimbestiga. Sir. Diba? Ganun lang po yun, eh. Ang gusto mo diba? Totoo naman po, sige, mga kabayan, di po ba? Kung gusto, tama naman, eh. Kung gustong imbestigahan na ombudsman, yung flood control, di ba dapat doon pa? Ba't hanggang ngayon hindi po inimbestigahan? Same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding, if not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, Papa lang mag-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon, naging personal yan. Oo. Ito naman sigurong senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip, ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila, nabinanatan ako. So ako naman, the more na... Sir, ulitin namin sa iyo, sir, Uulitin po na. Nanood ka ba ng programa ni Senator Marcoleta? Nanood ka po ba, sir? Ito si Sir Ben Tulfo, idol ko to dahil doon sa bitag niya. Pero siyempre, itatama natin, sir. Itatama po natin. Una sa lahat, sir, sabi mo nga, lahat po may karapatang magsalita. Diba? Lahat po may karapatang magsalita. Diba? Ngayon, sir, nagsalita ka sa stasyon mo. Diba? Sabi mo, na EPAL, di ba? May EPAL, di ba? Diyan sa Senate hearing. Natural, magsasalita rin po yung chairman ng Blue Ribbon. Ayaw mo bang pagsalitain si Senator Marcoleta, sir? Di ba? Ano yun? Ikaw lang ang pwede magsalita. Ngayon, nagsalita po si Senator Marcoleta. Doon po sa programa niya, sir, pinangalanan po ba kayo? Hindi naman po, di po ba? Ba't yung kayo nagre-react? Kayo lang po ba yung may salamin? Na kahit gabi nakasalamin? Ba't si Randy Santiago? Di ba? Pwede naman po si Randy Santiago yung tinutukoy niya. Di mo ba, sir? Kayo na nagsabi. Di ba? Meron din kayo tinamaan kasi sabi mo ganyan dyan sa programa mo. Kayo lang po ba pwede magsalita? Tapos pag si Senator Marcoleta magsasalita, bawal na. Sabi mo, tinamaan yung ego. Ba't kayo nagsasalita ngayon? Hindi tinamaan din ego mo. Diba? Madamdamin. Keso madamdamin daw. Sensitive. Kayo po, sir. Hindi nga po binanggit yung pangalan po ninyo, eh. Sabihan mong sensitive. Sino mas sensitive? Ikaw, tinira mo yung Blue Ribbon Committee. Sino po ba chairman ng Blue Ribbon Committee?
Di ba? Si Senator Marcoleta. Ngayon, sa programa ni Senator Marcoleta, nagsalita po siya, wala naman po siya binabanggit na mga tulpo. Wala nga po siya sinabing Ben Tulpo eh. Pero ngayon, nagre-react ka. O, sinong mas sensitive? Sir, ganun lang po yun. Ha? Sa programa mo, pwede ka magsalita. Si Senator Marcoleta, pwede rin po magsalita. Hindi pwedeng kayo lang mga tulpo ang pwedeng magsalita, sir. Tapos pag nagribat sa inyo, galit kayo. Diba? O, tuloy. I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Oh, di ba? Nalilito na po eh. Nalilito na po si Sir pagpaliwanag, si Sir Ben. Di ba? Sir Ben, wag kasi kung ganun, Sir. Ha? Wag kung ganun, sasabihin mo, media ka, may karapatan kang magsalita. Di ba? Kayo lang po ba? Eh, si Senator Marcoleta nga may programa. Bawal po ba siya magsalita po doon? Yun po yung sinasabi po namin sa iyo eh. Tasabihan mo si Senator Marcoleta na sensitive. Sir, di ba? Niyari mo yung Senate Blue Ribbon Committee eh. Sino po ba chairman yan? Si Senator Marcoleta, natural magre-react yan. Ngayon, sir, dun sa programa po niya, wala naman po siyang sinabing Ben Tulpo. Di ba? Kayo po yung nagre-react ngayon. Kung sino po yung sensitive, sir? Pasintabi na po, sir, idol po kita, ha? Baka sabihin niya eh, ako, subscriber ako ng Bitag eh. Lagi ko pinapanood. Simula bata pa lang ako, nanonood na ako ng Bitag eh. Si Sir Ben Tulpo na yun eh. Baka lang kasi nakakalimutan lang ni Sir Ben. Papaalalahanan lang po natin. Huwag pong ganun, sir. Diba? Eh, yun nga po eh. Yung mga kapatid nyo, nandun din sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagtatrabaho lang naman po. Hayaan nyo po sila magtrabaho, sir. Ganun lang po yun, sir. Ha? O, alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ang kanilang investigation, i-forward pa natin yan sa ombudsman eh. Eh, ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan, ilang percent. Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation, eh siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal grandstanding kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko as a media person. Let's yun na nga, sir eh. Diba? Ginagawa mo po yung trabaho mo. Diba? Hayaan mong gawin ng mga senador yung trabaho po nila. Diba? Sabi mo, ilan na ba? Ilan na ba yung mga napapakulong ng Senate Blue Ribbon Committee? Sabihin mo wala. Diba? Nandun ba si Senator Marcoleta doon? Ha? Diba? Nandun po ba? Diba? Eh di tanong mo yan doon sa naunang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Gordon. O, tanong mo kay Gordon. Magkaiba yan kay Senator Marcoleta. Di ba mga bayan niya, yung sasabihin mo, ginagawa mo yung trabaho mo, eh, ayaw mo lang rin gawin yung trabaho niya. Sasabihin mo, masyadong, sir, kung sa pagiging sensitive lang, mas sensitive ka po. Kasi hindi naman po kayo pinangalanan, sir, eh. Di ba? Tapos kayo, magre-react kayo ngayon. Eh, ikaw, diniretso mo, Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? O, natural, magre-react yung chairman. Ikaw, sinabihan ka ba? Tulpo? May narinig ka ba doon, tulpo? Actually, nung pinanood ko pinagtanggol ka pa nga ni Sir Jen kay Senator Marcoleta eh. Na baka, di ba? Oh. Di ba? Kung yun talaga, kung ikaw talaga yung pinatutuntunan ni Senator Marcoleta, eh, di ba? Baka nagkamali ka lang daw, nagkamali lang daw nakakala. Di ba? Kasi wala naman pong binabanggit na tulpo doon eh.
Di ba? Ngayon, mas sensitive po kayo, sir, dahil nag-react po kayo. Di ba? Nag-react po kayo doon sa sinabi ni Senator Marcoleta. O, tuloy. Realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in Alam relation... na nila, the question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang nagiging national pastime na lang to So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita. Di ba? Ayun yung masakit doon, mga kabayan. Ini-small time po. Minimenos mo Sir, yun po yung bali doon, sir. Minimenos mo yung kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee. To the point na parang kang gusto mo pong palabasin, wag na pong mag-hearing si Senator Marcoleta, sir. Ganun po yung lumalabas Di ba? Recommendation lang naman ng Senate Blue Ribbon. Ano pong gusto nyo pong i-point? Wag na pong imbestiga? Bakit po, sir? Bakit? May tinatamaan po ba kayong mga kaibigan dyan sa flood control? Itatanong lang po, sir, Bakit nyo po pinipigilan si Senator Marcoleta, sir? Idol pa naman po namin kayo, sir. Ba't naman po ganyan, sir? Dapat imbis na i-push nyo po si Senator Marcoleta na di ba? At yung mga kapatid po ninyo na mag-imbestiga para malaman natin, iminimenos nyo po. Na para bang, wala naman yan Senate Blue Ribbon Committee lang naman yan, magaganyan lang naman yan ombudsman naman talaga ang gagalaw dyan. Ombudsman naman ang magkakaso dyan. Ginagawa po ba ng ombudsman? Yung tanong ko kanina pa Di ba? Nag-imbestiga na po ba yung ombudsman? Ang tagal na po ng flood control. Kung hindi pa po magbabaha, wala pa pong mag-iimbestiga. Ang tagal na po ng mga senador dyan. Di ba? Lacson, Soto, Panghilinan. Ang tagal na po nila dyan. May nangyari po ba? Wala. Ngayon, nandyan po. Senator Marcoleta. Pumasok na rin po si Senator Erwin, yung kapatid nyo. Hindi po ba kayo proud nandyan kapatid nyo, si Senator Erwin? Kasama sa mga nag-iimbestiga. Diba, mga bago, sabi mo ni you fight na senador, nanghihirap sa atin, sir, Diba? Huwag niyong pipigilan. Huwag niyong minimenos. At hindi na po kayo may karapatang magsalita. May karapatan din po magsalita yung mga kapatid nyo. Dalawa pa naman sila dyan, diba? Sa Idol Rafi, sa Idol Erwin. Minimenos nyo kasi, kaya kasi sinabi ni Senator Marcoleta, mag-usap kayong tatlo Baka kasi nadadamay lang po si Senator Marcoleta dyan sa away din ng tatlo kung meron man. Di ba? Kaya mo mga kapatid mo mag-imbestigan, kaya mo si Senator Marcoleta. Huwag nyo po minimenos yung Senate Blue Ribbon Committee, sir. Pangit po. Baka makulayan po kayo na pinipigilan po ninyo. Lang dagdagan pa ang batas or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan ipo-prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso yun sa Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan I'm sorry. Tamaan kung sino tama. Sir, tamaan na rin, sir, Pasensya na po tayo. Sinisiraan mo po yung Senado. Palibasa hindi ka po nanalo. Wag kang tumakbong senador. Di ba? Ang hirap mo kasi sa atin, sir. Palibasa hindi po kayo naging nanalong senador. Sinisiraan nyo na po yung Senado. Sana kung ganyan lang po kaliit ang tingin nyo sa Senado, diba dapat hindi ka tumakbo para dyan? Dapat tumakbo ka presidente. Ngayon hindi ka po nanalong senador, minusin mo yung mga senado, kiyaw-kiyaw lang ang ginagawa ng mga senador. Ganun lang, kiyaw-kiyaw lang dyan sa Blue Ribbon. Di ba? Pangit sir Di ba? Tinakbuhan mo yan nung nakaraan Tumakbo kang senador. Natalo ka. Ngayon sasabihin mo mga senador, kiyaw-kiyaw lang. Bakit ka tumakbo? Para magpakiyaw-kiyaw lang rin. Diba? Yan ang hirap sa atin
Wag po ganon. Iniimbestigahan yung flood control eh. Ganyan sasabihin mo, parang pinapahinto mo talaga, sir. Bakit po ba? Bakit gusto nyo mong pahintuin, sir? Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman. Pag medyo may nagsasalita sa kanyang mga committee, napipikon siya. Lahat na lang ata nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong nyo kay Speaker, kay Senate President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Dagdag daw na nakakaaway niya. Sir, paramihan po kayo ng kaaway ni Senator Marcoleta. Sino mas marami? Diba? Sino po mas marami? Natural, magkakaroon po ng kaaway yan dahil nasasagasaan po. Diba? Dahil nga, mini-menos. Dalawa broadcaster, sino? Karen Davila? Tasilyamas? Natural, sinisiraan po si Marcoleta. Bakit? Diba? Natural. May magagalit po sa mama dahil nasasagasaan eh. Katulad niyo po, nagagalit po kayo sa kanya. Diba? Yung mga senador, nagagalit sa kanya. Bakit? Nasasagasaan po. Pero kung paramihan lang po kayo ng kaaway, sigurado po mas marami pong galit sa inyo at mas marami po kayong kaaway, sir. Kaya huwag niyo po titignan doon sa level na yun na porkit maraming kaaway, siya na yung mali. Bilangin niyo yung kaaway ng mga tulpo. Dami pong galit sa inyo eh. Pero ako hindi po ako galit sa inyo, sir. Nagpapaalala lang po ako, sir. Di ba? Hinay-hinay lang, sir, sa pananalita. Hindi po kayo perfecto. Nagkakamali din po kayo. Wag mo ilalagay sa porkit maraming kaaway, sir. May mga kaaway, may mga kumakalaban. Siya na po yung mali. Dahil nga po, kung paramihan lang po ng kaaway, sigurado po ako mas marami po kayong kaaway at mas marami pong galit sa inyo. Yun lang po yun, sir. Tuloy. Let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motoproprio investigation. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. Sir, for the last time, ulitin ko po, people wants accountability. Gumagalaw po ba ang ombudsman? Yun po kasi yung tanong doon. Di ba? Hindi po. Pilit yung sinasabi, hayaan ang ombudsman, hayaan ang ombudsman. Gumalaw po ba ang ombudsman? Hindi. Di ba? Ngayon po, gumagalaw ang Senado. Pipigilan po ninyo. Sabihin nyo, di hayaan nyo yung ombudsman. Ayaw ngang gumalaw, sir eh. Ano pong gagawin natin? Ayaw pong gumalaw. Ayaw pong imbestigahan. Pipigilan nyo si Senator Marcoleta? Hindi po ba, sir? Di ba? Idol Bentol po, hinay-hinay lang po, sir. Pag-isipan nyo po lagi, sir. Sayang, sir eh. Sa totoo lang, nung eleksyon, di ba, muntik na po kayo makapasok sa Magic 12 eh. Kung nakapasok po kayo, ganyan pa rin po ba? Yung salita po ninyo, siguro hindi. Di ba? Kasi senador ka na sana. Di po ba? At huwag niyo pong minimenos yung trabaho ng mga senador dahil minsan nag-apply ka po dyan bilang senador sa paraang tumakbo ka po nung eleksyon. Bilang senador, di po ba? People want accountability rito. And then, prosecution to culpability. Nasa sandigan bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman eh. Alright. Ombudsman naman parang piskal eh. Prosecution, akit niya sa sandigan bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. This time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang
Baka maging ano to eh, maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta. Inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung iba. O, di ba? Sino daw, like, napanood lang, sino susoplahin, sino ipapahiya. Kayo nga, sir, eh. Di ba? Lakas nyo mamahiya po sa TV nyo, sa ano nyo. Di ba? Sa mga channel po ninyo, eh, namamahiya din po kayo. Eh. Pag nakikita nyo sa iba, palibasa, maraming nanonood, maraming nag-aabang. Di ba? Sa Senate Blue Ribbon Committee, nagagalit po kayo. Bakit, sir? Naagawan po kayo ng spotlight, wala na po nanonood ng bitag. Ako, sir, nanonood pa rin po ako ng bitag. Huwag naman ganun, sir. Di ba? Hindi lang po umikot ang mundo sa inyong mga tulpo. Hayaan niyo po ang tao ang magpasya kung sino paniniwalaan po nila. Ngayon, ginagawa lang po ng mama, Senator Marcoleta, yung trabaho po niya, hayaan niyo rin po. Tulad ng hinahayaan lang rin po kayo na gawin po yung trabaho ninyo. Ngayon, kung nagre-react po sa sinasabi ninyo, natural, tinitira nyo yung Senate Blue Ribbon Committee eh. Di ba? Huwag ka rin sensitive, sir. Tumanggap ka rin po ng pagkakamali mo. Hindi ka naman perfecto, sir. Nagkakamali din po kayo eh. Mo ang martilyo na to, gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontent ka? Yan ang inaabang ng mga tao eh. Sarsuela. Huwag naman sana. Contempt. Sir, kailan po ba namin kayo narinig yung nagsalita niyan? Doon sa Quadcom. Diyan sa Quadcom. Tricom. Yung mga pinag-contempt ni Paduano. Di ba? Ang dami pong pinag-contempt ng mga congressman. Nagsalito po ba kayo? Dumaldal po ba kayo? Nag-ingay po ba kayo? Ngayon si Senator Marcoleta ang nagsasalita, pag-contempt. Ayaw po ninyo. Bakit po? Bakit po pag si Senator Marcoleta bawal, pero pag mga congressman, okay lang po sa inyo? Di ba? O, di nakita po natin. Mali po eh. Dapat kung ganyan ka po matita, sitahin mo rin yung Quadcom. Sitahin mo rin yung mga congressman. Sitahin mo si Abante. Di ba? Sitahin mo lahat. Content ka? Yan ang inaabang ng mga tao eh. Sarsuela. Huwag naman sana. Pareho tayo. Anyway, Ben. Ito, may bagong balita nga kasi nagbitiw na itong si Secretary Bonoan at pinalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Balikan na lang natin mamaya yan dahil nga napabalita na nag-resign na po itong si Bonoan. Isa pang walang kwenta, di ba? Isipin mo, Secretary ka ng DPWH, tatanungin kayo, hindi wala kang alam. Paano mo nalaman na completed na daw, sir? Completed na. Wala pa lang nagawa. Pirma ka lang ng pirma. Engot ka, di ba? O mamaya na yun. Dito tayo kay kay Sir Ben Tulfo. Sir, wag pong ganun, sir. Wag pong ganun. Pangit po eh. Lalo pong pumapangit yung tingin sa inyo ng iba. May mga galit na nga po sa inyo eh. Di po ba? Wag pong ganun, sir. Nagpapaalala lang po kami. Baka kasi po akala po ninyo wala pong sisita po sa inyo. Meron naman po. Pero kahit po ganun, manunood pa rin po ako ng bitag, sir. Manunood pa rin po ako ng bitag. Nga lang, siyempre sir, hinay-hinay lang po tayo sa mga ganyan dahil ginagawa lang naman po nung mama yung trabaho niya. Hayaan niyo pong gawin niya yung trabaho niya. Maabayan, bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo nga kalimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. O mga bayan, share po natin at ilike ang ating video. Paalam!